The accommodation sector offers many different options like hotels, motels, bed and breakfast, apartments, and more. In this series, I'll be trying every type of accommodation starting with this one, a guest house. A guest house is a type of accommodation that offers a more personal and homely experience than a hotel. It is usually smaller, often family run, and focuses on comfort, simplicity, and a welcoming atmosphere. Yo guys, so nandito na tayo sa labas ng accommodation nila. So nanggaling pa ako dun sa taas. So lalakad pa kayo ng mga ilang hakbang. Let me show you first the outside before we go to the guest house room. Here outside, this is what it actually looks like. There are several things set up here, like this really nice clock that has a vintage feel to it. There are also some motivational quotes posted near the stairs that really makes you feel inspired. There are 4 chairs and a table, a light bulb tied with a rope, and some plants as well. They also have a kitchen here where you can cook, but it's a shared kitchen. Outside the door of my room, there's a table with plants, a sofa, a decoration along the stairs, and a different areas. At the door of my room, there's a doormat with a bit of dust, and on the door, there's a sign that says Cozy Room. Well, let's take a look inside our accommodation and see what it looks like. By the way, I have a checklist that explains how we'll be rating this accommodation. We're focusing on comfort, cleanliness, accessibility, and price. Sa checklist na ito, matutulungan tayo para malaman kung okay ba ang accommodation na ito. So nandito na tayo sa loob ng Cozy Room. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ba yung ino-offer nila dito sa loob ng kanilang room. And then, syempre, explore din natin yung labas later. Kasi sabi nila, maganda daw yung ilaw. And then, based din kasi dun sa nakita ko sa picture, maganda daw kapag gabi yung sa labas nila kanina. Okay, so ngayon, pakita ko muna sa inyo kung ano ba yung andito sa loob ng Cozy Room. Let's go! So, dito sa pintuan nila, ayan, meron silang, ayan, ganito yung itsura, kanilang bed. Wow! So, clean, maayos ang bed nila. Meron pa dito dalawang remote para sa TV. Tapos ano ba to? Mga kung ano-anong mga decorations nila. Dito sa tabi ko, meron tayong salamin. And then, pagdating ko dito, yan. So, meron pala silang gamit pagdating sa kapag magdi-dinner ka or magda-lunch or breakfast. Yan. So, meron silang mga utensils na dito. Yan. Katulad ng spoon, fork, tapos may baso na rin sila. So, may socket din pala dito. Yan. This one. Para pala dito sa TV. Para dito sa TV. Ayan. Sa TV nila yan. Tapos, ayan, ito yung ilaw nila, kaya nakaka-cozy yung itsura, Sa taas, yung ceiling, ayan. Ganyan yung itsura ng ceiling nila. So, may 4 na lights. Orange light siya. Tapos, isang white dito sa taas. So, ayan. Sa likod ko, yan yung CR at saka yung cabinet natin, which is mga lagayan or hangeran ng mga damit natin. Ayan. So, ayan, meron silang, ilan ba yan? May 5 na naka-ready na hanger. So, if kayo ay may mga pinaggamitan na, or mga towels nyo, ganyan-ganyan. No? So, dito rin, ayan, yung ating cabinet. Ayan. So, dito sa bed nila, yan yung bed nila, So, may 4 na pillows tayo. Tapos, andyan din pala yung mga linen natin. Ito pala, Ayan. So, ayan yung mga linen natin. 2 towel. 2, hand towel ata to. Di ko sure. Tapos, may blanket na rin tayo. Yung blanket natin, itong kulay itim. So, i-bed check natin mamaya. So, punta muna tayo dun sa CR nila. No? So, dito sa CR nila, ayan. Ayan yung CR nila, So, malinis naman. So, pasok tayo sa CR nila. Ayan. So, dito sa kanan ko,
Ayan, meron silang nung lababo, tapos mirror natin. May nakalagay pa, toilet and bath etiquette. Use the shower heater with care, turn on the source. Ayan. So, basahin na lang natin. And then, ito yung ating, kung saan tayo pwede maligo. Tapos, ito yung ating mismong toilet. Ayan. So, malinis naman siya, no? So, tingnan natin tong, ano na to? Ito, nasa loob nito. Yan. So dito meron pala silang heater. Ayan, may heater, tapos yung ating timba at tabo, syempre Pinoy na Pinoy, tapos lagay ng sabon natin, ano. Ayan. Tapos meron din palang shower dun sa taas. Ayan. Nakikita niyo may shower din pala dun sa taas. Ayan. Tapos lagayan ng mga ng mga towels. Dito rin pala, meron din pala sa tabi. Sa likod ng pintuan eh. Ayan, kung nakikita nyo. Yun. So, yun lang. Yun lang yung ino-offer ng CR nila. Tapos, meron din pala ditong basurahan. So, yun lang yung ino-offer nung mismong CR nila, which is napaka-clean, napaka-linis. Ngayon, check natin yung bed nila. Kung malambot ba. So, ngayon guys, try naman natin yung kanilang bed. Kung talaga bang malambot, no? Yo guys, diba? Malambot. Comfy! Yes! Approve! So, ngayon naman guys, ay titingnan natin yung sa labas kapag gabi na. No? Kung gaano kaganda kapag gabi na. Kasi may light sa labas eh. So, titingnan natin later. Kasi ngayon, maaga pa ngayon eh. May araw pa. So, later titingnan natin kung gaano nga ba ka-cozy yung kanilang lugar dito. Okay. Yo! And so, 7 p.m. in the evening. Let's go! Ayan. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung itsura kapag gabi naman. So, kasi sabi nila, cozy daw yung itsura at saka yung feeling dito. So, pakita natin. So guys, gabi na ngayon sa Baguio City. Ayan. And then, naulan nga lang ngayon. Ayan. Napaka-cozy nung dito, nung feeling. Saka ang lamig kasi talaga din yun, yung isa sa pinakamaganda dito sa sa Baguio City. Pwede akong maupo lang dito kasi may upuan dito eh. Ayan, itong upuan na to. Ayan. Oh, diba? Ayos oh. Tapos habang kape-kape ka lang dito. Diba? Yun ang maganda. Napaka-cozy dito. Yan oh, kung makikita nyo. And then the kitchen, ayan, nasa likod ko lang yung kitchen. Diba? Pwede kayo magluto sa labas habang kung ano man gusto nyo gawin. Napaka-chill dito. Ang lamig, tahimik. Wala. Ano lang, parang pag gusto mo mag-unwind, ganun ba? Napaka-chillax lang, nakaka-relax talaga. Good na good. Kaya, magpunta na kayo dito sa Baguio City. At napakalamig dito. Kung first time nyo dito sa Baguio City, magugustuhan nyo to. Lalo na kung ang klima sa inyong lugar ay sobrang init. So, okay na okay dito. Lalo na itong napili kong accommodation natin. So, transient lang siya. So, mabilis lang din tayo dito. Alis din tayo agad dito. Sarap magluto. Sarap din magkape dito. Kaya naman, huwag kalimutang mag-like at i-share ang ating video. Syempre, i-subscribe nyo na din kasi, di ba, at least meron kayo natututunan dun sa mga videos ko. Diba? Kaya itong video natin na to, at kung kayo
ay pupunta ng Baguio City, I suggest, piliin nyo to. Sa Airbnb lang naman to makukuha o makahanap. Okay, so isama nyo yung buong pamilya nyo, isama nyo yung buong angkan nyo, yan, magkalagala kayo kasi ang pagta-travel, isa rin yan sa kailangan ng sarili natin, ng katawan natin. Hindi pwedeng puro trabaho lang, hindi puro nakatuto ka lang doon sa mga responsibilities mo. Syempre, ito yung para magiging pahinga mo para sa sarili mo. You wait. Nagpakapagod ka, 'di ba? Gumawa ka, 'di ba? So syempre, bigyan mo din ng time ang sarili mo. Makahinga man lang, makalayo sa mga problema. So, ayun. 'Di ba? Actually, hindi ko naman first time talaga pumunta dito sa Baguio City. Okay, so ilang beses na rin nakakapunta rito. Ngayon, kaya lang din nandito ako, it's because gawa ng masteral ko. It's pa, 'di ba? Itong ating accommodation na kung saan ay syempre, 'di ba, dahil yung mga videos ko is about hospitality management at saka tourism management. So, sinishare ko lang yung mga real experiences ko dito sa channel natin para naman alam nyo kung ano ba talaga yung mga pinagsasasabi ko. Diba? And then sa mga aspiring na, syempre, mga aspiring na mga yung mga kukuha ng mga hospitality management na course at saka ng tourism, syempre, ay makakatulong ito sa inyo yung mga sinasabi ng mga professors nyo, mga instructors nyo. Kung makikita nyo pala sa likod ko, ayun yung isang hotel. Yan, isa rin yan sa maganda daw na hotel dito sa Baguio City. Pero hindi pa ako nakapag-try mag-check-in dyan. Ano? Kaya mag-subscribe na kayo para pag kumikita na yung mismong channel natin, mas marami tayong magagawa pa. Diba? Mas marami pa akong ma-share sa inyo. Mas marami pa akong maituturo sa inyo. Okay? So actually, napakadaming types ng accommodation naman. Diba? Meron pa ang beachfront malapit sa mismong harapan ng beach. Yan. Sa mga gustong lumangoy. Diba? Meron din ito, sinabi ko nga, itong content natin ngayon is cozy naman siya, cozy room naman siya, which is napaka-bagay dun sa mga taong gustong napaka-cozy nung lugar, medyo oldish yung style. Meron din namang mga kung gusto nyo, mag-hotel kayo, ayan, nasa likod ko na yung mismong hotel. Kung gusto nyo mag-luxury naman lang kayo, di ba? Or mga standard rooms lang. So, napakadami namang pwedeng pagpilian actually. So, sa hospitality management naman, pagdating sa mga accommodation naman natin, napakadami nating mga types of rooms. Halimbawa, sa hotel na lang, meron tayong mga single room kung saan nag-accommodate lang siya ng isang tao. Diba? Meron din tayong double. Ayan. Pwedeng dalawahan, pwedeng isa. King, ayan, pwedeng dalawahan yan, pwedeng tatlo. Kung sobrang liit lang nung kasama nyo, pero most of the times kasi kung sobrang laki talaga ng tao, dalawang tao lang yung maisasama nyo dun sa king size bed na yan. Pero most of the times, pwede na siya sa mga pang family. Pero itong nakuha natin is good for 1 to 2 person lang siya. Okay? Pero meron mga ibang pagpipilian naman. Hindi lang naman yung nakuha ko ang meron. Halimbawa, ito nasa likod ko, ayan. So, yan ay kung na nagkakamali, pwedeng family dyan, good for 2 to 4 person. Ayan. So, depende pa rin sa inyo sa kung ilang tao yung maisasama nyo at ilan kayo. Kaya mag-subscribe na kayo para mas marami pa tayong magawa dito sa channel na to. Madami pa akong ma-share na mga knowledge and information pagdating sa hospitality industry at saka sa tourism industry. Okay? Kaya, huwag kalimutang i-like at i-share at i-subscribe nyo na. Diba? Libre lang ang pag-subscribe, pipindutin nyo lang siya. Diba? Walang mawawala sa inyo. Diba? At least, nakita ko rin naman yung support nyo doon sa mga last videos natin. Yung iba, nakita ko may nagko-comment din. Meron mga nagjo-join doon sa ating ginagawang pa-quiz. Kaya naman, subaybayan nyo yung ating mga ginagawa dito sa channel. Diba? Yan. Kung makikita nyo, napakaganda pala talaga nung atmosphere dito. Isama mo pa yung lamig ng panahon dito sa Baguio City. Kung gusto nyo palang malaman kung ano nga ba yung sinakyan ko para makapunta dito sa Baguio, panoorin nyo lang itong video na ito. Kung saan sumakay ako ng luxury bus, which is ito yung previous video natin. Actually, nagmumuni-muni lang ako dyan sa labas para makapagpahinga lang din yung isip ko. Tapos naisipan ko pang maupo dito sa 4 na mga chairs na ito. Pagkatapos nun bumalik na ako sa room at natulog na ako.
Yo guys, good morning! Yan, so 7 o'clock in the morning. Yan, napaka-lamig pa din dito. Then napakaganda ng panahon. Yan, so may araw na oh. So napakaganda ng panahon, hindi maulan. Kagabi kasi maulan eh. Kaya siguro napasarap yung tulog ko, no? So ngayon mag-aayos muna ako ng mga gamit ko, tapos yung pagkain ko kasi breakfast pa. Yo, so guys, maliligo muna ako, saka ano muna, mag-aayos-ayos muna ako. So kita-kita na lang tayo mamaya. Yo, tapos na tayo mag-ayos. Yan, lamig lang ng tubig. Aba, akala mo nasa freezer ka eh. So ngayon lalabas muna tayo. Pakita ko muna sa inyo kung gaano nga ba kaganda kapag yung umaga naman. Saka labas-labas naman tayo. Lalamig na ako dito eh. At talaga namang sumakto pa sa ganda ng umaga itong ating kuha dito. At syempre, medyo nagpainit muna ako dito ng konti. At tinitingnan ko lang din yung ganda ng paligid dito sa Baguio. Napakaaliwalas ng lugar at napakalamig ng klima at ang ganda ng langit. Total, hindi pa naman ako nagbe-breakfast, so naisipan kong mag-breakfast muna bago umalis ng ating accommodation. At dito nga ay sumakay na ako ng taxi. At kung makikita nyo dito ay napakalapit ko lang talaga dito sa Burnham Park. Although hindi ko na ipakita na naglakad ako kasi nagmamadali na din kasi ako at pa-check out na din talaga. Kaya naisipan kong mag-taxi na lang. At syempre, nilakad ko lang itong banda dito sa may Session Road hanggang makarating ako sa may Barangay Magsaysay na kung saan ay meron ditong mall na malapit at sa ilalim nito ay merong samgyupsal. At nang makarating na ako, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Kaya naman lumamo na din ako agad. Pero pakita ko din pala sa inyo kung ano-ano yung mga andito na ino-offer nilang mga pagkain. Meron nga lang mga containers na wala pang laman kasi nagluluto pa lang sila. Kasi masyado tayong napaaga na punta. Ano ba to? Lumpia. Tapos fried chicken. Pansit. Walang laman. Ito yung parang okoy. Tapos ito. Patatas. Ayan. Parang lumpia din siya. Then the sushi. Walang laman ulit. Tapos ano ba to? Hindi ko to alam kung ano to eh. Tapos saging. Ayan. And then sa dulo, yung mga gulay-gulay natin, nandito lang naman. Ito, gulay din ata ito. Kimchi. Parang kimchi natin. Then, the types of meats natin. So, ito yung gusto kong balikan din sa Baguio talaga eh. Yung pag-sasamgyup eh. Si fresh kasi yung lalo yung gulay nila, kaya nakakatuwa din talaga. Pagkatapos ko palang kumain dito ay bumalik na din ako ng aking accommodation kasi malapit na ako mag-check out. Going back sa ating checklist, when it comes to comfort, nakatulog naman ako ng maayos, malambot ang kanilang bed at ganon din sa kanilang unan. Makapal ang kumot at actually malinis at mabango ang kanilang mga gamit sa loob ng room. Wala naman ako napansin na madumi kaya nakakatuwa sa pakiramdam at wala akong naging problema. When it comes sa accessibility, dahil ang taas ng panggagalingan nyo at talakarin nyo pababa ng napakadami pang steps, so hindi ito pwede dun sa mga mahihina ang mga tuhod. Pero ang kagandahan naman ay makakapag-exercise ka at malapit lang ito sa mga tourist spots dito sa Baguio, katulad na lang ng Burnham Park na 5 to 10 minutes lang ang lakad mo. And sa price naman, mostly mga 2,000 yung presyo niya for one night, kasama na dun yung tax at service fee sa pag-book natin dito. I think okay naman, hindi naman ganun ka-expensive. Actually, on my overall experience, na-satisfied naman ako sa accommodation na ito. Kaya naman, isubscribe nyo na, i-like at i-share nyo na
sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kaklase itong video natin para mas marami pa ang makakita. At syempre, yung knowledge at saka information ay ma-share din natin sa kanila. So, yung lang naman yun. Once again, I'm Sir Albert. Mabuhay! Hanggang sa muli. Paalam.